Hello mga karuba! Welcome ulit sa ating kanegosyo business natin sa Pilipinas mga karuba. So although mga music po yung atin pong ina-upload last few weeks, so ito naman po ay i-update at tuturuan ko po sa inyo kung paano po tayo magsukat ng atin pong paninda sa atin pong negosyo sa Pilipinas ng mantika. Yan po yung inyo pong nakikita, yan po yung mga binili kong mga bote at syempre sinukat po natin yan. So yun po yung atin pong store sa Pilipinas mga karuba. So umuwi po tayo nung August para ito ay i-workout dahil nga iniwan ko po to kay Modra Bells. Hindi po niya na-workout mga karuba. So 21 days po natin sa Pilipinas at na-i-workout po natin ng ilang days yung atin pong tindahan. So binuhay ko po ulit siya kasi hindi po na-workout ng aking Modra kasi nag-iisa lang po siya. So sa pagiging negosyante mga karoba ay kailangan po natin ng makakasama talaga sa atin pong tindahan. Although hindi po tayo makapagpalengke kung wala pong maiiwan sa atin pong tindahan. So available na rin po ang atin pong mga load at gika sa atin pong tindahan at syempre ituturo ko po sa inyo kung paano tayo magsukat ng atin pong panindang mantika. So ayan yung ating mga customer, kahit gabi na ay marami pa rin mga bumibili dahil nga syempre kapag medyo hapon at gabi na ay marami pa rin pong mga nabili. So ito guys, naumpisahan po natin ang ating pong tagpipiso na sukat na paminta. So mayroon po yung mga nabibili sa palengke na pangsukat po na medyo maliliit na kutsara hanggang sa palaki ng palaki. So isang ganyan lang po na piso, tapos yung mga supot bilhin mo rin at saka yung cartoon niya at saka yung stapler. So yan po yung atin pong nagawa na paminta. Madali lang pong magsukat ng paminta guys. So yan din po yung atin pong sinukat na uling dahil marami pong mga naghahanap ng uling. So bumili po tayo ng bultuhan na sako ng uling sa bagsakan. So yan po yung atin pong kinukuha at kinikilo mga karoba. So yan po ipinibenta ko ng 25, 30, 15, 20. Depende po kung ilan po yung isang sako sa inyo mga karoba. So depende na rin po ang discarding nyo kung paano mo siya tubuan. Siyempre yung supot doon na lang mahal na. So ganyan lang po yung atin pong ginagawa mga karoba. So mamili ka po sa inyong pong bagsakan ng uling yung hindi po siya masyadong durog. Kasi ang mga customer po natin ay medyo namimili. So ito na mga karoba, ito pong atin pong palm oil ang atin pong binili ngayon na isang container. Yan po yung atin pong susukatin. So yan po yung sukat po natin ay ng Yakult. Yan yung plastic ng Yakult kasi hindi po mahanap ni Modra. Yan. So isang sukat na po yan mga karoba ay 5. So gumawa po tayo ng 20 pesos. So 4 na takal po yan mga karoba, yung mantika na yan. So ang atin pong plastic na ginamit ay supot ng ice. Yan, para mas matibay. So ganyan lang po yung atin pong pagsusukat, 4 na pirasong takal yan po ay tagbe-20. So gumawa po tayo ng medyo maramihan at hindi lang po tagbe-20 ang atin pong sinukat, kundi magsusukat din po tayo ng tag-5 or tag-10 pesos. Kasi nga ang atin pong mga customer ay nasa budget lang po ang kanilang pera para bumili po ng hindi po yung mga nakabote. So yung atin pong pagsusukat ngayon mga karuba, kasi nga mayroon din po tayo nabibili yung mga pangsukatan ng mantika, yung pantakal na yan, Kaso hindi po nahanap ng aking Modra, so yan din po yung akin pong ginamit kasi parehas lang din po yung kanyang ml or 60 ml po yun mga karoba. So kung nakikita nyo mga karoba, yung isang container na mantika po natin ang atin pong bili sa sa market ay 1,180. So ayan. So ito naman atin pong sinunod na pagsukat mga karoba ay tag-5 piso. Ayan. So 5 piso po yan mga karoba. So hindi na po kalugihan sa atin mga customer yung atin pong 5 pesos na mantika. So yun po yung atin pong ginawa, Kung wala po kayong pangsukatan sa inyo pong mga paninda, mas maigi po kasing nagsusukat mga karoba dahil po ay mas magaling. So yan po yung atin pong sizes ng Calypso na para sa atin pong mantika na tagpa-5. Ayan. Ayan po yung atin pong ginawa. Sa mayroon din po tayong tag-10. Medyo mas malaki po siya kaysa supot doon sa atin pong ice candy. Kung makikita nyo.
Ayan. So, wala na po yung kanyang pinagsuputan. So, makikita nyo naman yung diferensya ng atin pong plastic. So, yan po yung pagkaiba, no? Yung lapad. Yung lapad lang po ang pinagkaiba. So, ito na po yung tag 10 po natin. Makikita nyo naman. O, ayan, pagtabihin po natin para makilala po ng mga customer po natin. O, ayan po yung 10 pesos. Ayan po yung 5 pesos. Tapos, ito yung pong atin pong 20 pesos. Ayan, 10 pesos plus 5 pesos. So, depende po sa atin pong mga tumer kung magkano po yung pera nila na nasa bolsa, no? Kung kaya po nilang bumili ng 20 pesos. So, 20 pesos, guys, ay 4 na sukat po nito. Itong atin pong yapot na ganito. So, wala po tayong pambili ng medyo magandang pangsukatan. Ito muna yung atin pong extraordinary na pagsukatan mo muna natin. So, hindi po yan, kalugihan po, no, guys. Talaga tamang-tama naman po yung atin pong sukat sa atin pong mga binibentang mantika para hindi naman po kayo malugi. So, sulit nyo na po, guys, yung atin pong 5 pesos o pang dalawahan na pong pang-isa or pang tatluhan na po yan, guys. So, tignan nyo naman. O, ayan. So, simple lang, guys. Kumuha ka po ng atin pong dito, yung imbuto. Ayan, so, nagsukat na po tayo ng tab de 20. So, ito na po yan, guys. O 20. So, 4 na sukat na po yan, guys. Inuulit ko, paulit-ulit na lang. Tsaka itong ating 10 at tsaka 5. So, wala tayong tab 15 pesos, guys. Kasi nga, hindi po tayo nakabili ng plastic na pagsukat ng 15 pesos. Kung susukatin na natin ng 15 pesos, itong ating sukatan na pang-ice po na 4x12. Medyo kalugihan po kasi mahal po yung ating pong plastic ng 30-20. Yan po yung sukat na pang-ice. Ayan. So, yan, guys. Meron din pala. Ito yan siya, guys. Yan. Yung pinangsukat ko, guys, na tinago pala ng aking mood travels. Ito yan siya, guys. Kung makikita nyo is nasa 1/4 cup or 60 ml. Ito yung atin pong 5 pesos na pinagsusukatan ng mantika. So, although hindi ko po ito nakita siya, guys, kasi yung 1/4, guys, at saka itong ating sukatan ng atin pong Yakult ay parehas lang din ang laman. So, ayan, gumawa po yung anak ko ng ganito. Siyempre, malinis din naman po yan bago natin pong ginamit, no? Kasi sinabon natin yan, guys, para tayo may pangapagsukat ng medyo, marami-rami. So, hindi lang po yung mga nakaripak na mga nakasupot-supot na medyo mura yung price po natin. So, magsusukat din po tayo yung mga nakabote. Yung mga nasa 4 kantos kung tawagin. So, yan po yung atin pong mantika na ginawa. At yung mga boting yan, mga karuba, ay order ko rin po yan. Ino-order ko po yung bote na yan sa mga tao na mayroon marami pong ganyan. So, ino-order ko po natin yan at syempre tinuruan ko na rin po yung aking pong hobby kung paano sukatin yung atin pong mga mantika. So, ang atin pong mantika ay depende po sa inyo kung magkano po ang bili nyo ng isang container na galon ng mantika. So, nakadepende po sa inyo kung magkano ang largaan ninyo ng presyo. Yan po yung atin pong technique para lumago po yung atin pong business ng madali. Kasi kung mayroon pong mga customer na nabili ng mga tagmumura, mayroon din po tayong mga customer na ayaw po nila yung kukunti. Gusto nila ay yung isang bote na. So, yan po makikita nyo, isang palangganang bote ang atin pong kinuha at syempre nag-o-order pa rin ako ng mga ganyan hanggang ngayon. So yan po maraming mga orders at nabili ng mga nakaboteng ganyan ay wag nyo pong iwawala. So naka-display na po sa atin pong kalsada ang ating ginawa. Bakit dalawa po yung kulay niyan? Kasi palm oil yung isa tapos coconut oil yung isa. So ganyan lang po ang ng negosyo, patakbuhin kung paano mo siya i-work out ulit para maging successful yung atin pong business, mga karoba. So, ganyan lang po yung pagsusukat yung atin pong bote ay binibili din po natin. Depende na rin po sa inyo kung magkano po ang largahan nyo. So, i-display nyo po lahat, guys, at lagyan ng price para yung mga bibili ay hindi na po sila magtatanong kung magkano. So, napakadali lang magbenta, mga karoba. So, sinipare ko na yung tagpa 5, tagte 10, tagte 20, at saka yung mga nakabote. Kasi kung mga nakikita ng ating pong mga customer, ay depende na po sa kanila kung ano yung mga bibilhin nila. So, ganyan lang po ang technique at mga tricks ng mga iba't ibang negosyante, no? Kung gusto mong mapalago ang iyong negosyo ay napakasimple lang. Mag-repack ka nga ng mag-repack, hindi yung na-repack na ng ibang tao. So, pwede rin po akong mag-deliver. Kung gugustuhin ko,
Pero medyo i-work out muna natin yung atin pong mga paninda, kung ano yung atin pong mga fast moving items. So yun na po yung atin pong tindahan sa harap mga karoba, medyo nabuhay na. Dati nung pagdating ko as in talagang kukunti na lang yung nagagawa ng aking pumudra kasi wala po siyang katulong na magtatrabaho. So ayan, so habang nandito po tayo sa Pilipinas ng 3 linggo ay talagang sinamahan ko yung aking mumudra at ngayon ay yung hobby ko na yung tumutok dito sa atin pong tindahan. At after nating makapagsukat ng ating pong mga paninda, guys, sa mantika ay naglagay na rin po tayo ng ating pong mga presyo sa ating pong mga items. So mas maganda po kasing lagyan na po natin ng price yung ating pong items bawat isa para hindi na po nagtatanong yung mga magtetinda kung sakali mang busy yung isa na pumunta sa bayan para yung maiiwan ay hindi na po siya magtatanong. So yan po yung kagandahan na karuba. At yan na mga karupa yung ating pong tips at update sa ating sari-sari store negosyo sa Pilipinas mga karupa. So kung updated ka sa ating pong mga tips at idea kung paano natin palaguhin ang ating pong maliit na negosyo. So don't forget to subscribe, like at mag-comment para lalo kayong updated sa ating pong next na topic sa ating pong negosyo Pilipinas kung paano natin palaguhin ang ating pong small business.